Hello guys! Again, welcome ulit dito sa aking channel at eto, hindi maubos-ubos na review natin sa iba't ibang mga loan app na nagsisilabasan sa Google Play Store at sa App Store. At eto, bago na naman ito mga ka-ins review, kaya sana mapanood mo yung buong video ha. Kasi maaaring nakita mo na naman yung ads nito sa iba't ibang mga social media at baka nahikayat ka na naman, naengganyo ka na naman na subukang utangan yung loan app na ito, hindi mo alam. Baka hindi na naman siya magandang utangan. Kaya nga, sa video na ito ay isahin natin, subukan ko na utangan para ipakita sa inyo kung paano yung mga charges ng loan app na ito, kung magkano yung pwedeng mautang lalong-lalo kapag first time na manghiram, at syempre, yung terms na ino-offer mahabang-haba or short term lang na naman. Okay? So by the way, ang loan app nga na ito ay ImageNet Cash Loan App, Cash App, di ba? Ang haba-haba ng pangalan ng loan app na ito ha, ImageNet Cash Loan App and Cash App. Under ng ImageNet Philippines Inc. daw, okay? So ayon sa loan app na ito ay makakautang nga daw tayo ng hanggang 20,000 pesos, di ba? Akala mo parang okay utangan ha, 20,000 pesos talaga, meron pang 15,000 pesos, madali nga daw umutang dito. At totoo kaya na madali talaga utangan yung loan app na ito. So, ito nga yung ImageNet Cash Loan App and Cash App. Okay, so, ayan nga, maglalagay ulit tayo syempre ng ating valid mobile number, and then, pagka-click natin ng Get OTP, meron ka nga matatanggap na one-time password na kailangan mong mailagay dyan para makapag-proceed ka nga na makautang. So, ayan, please submit your personal information and get your quota. Totoo ba? Ayan, personal information, kailangan sagutan daw itong province of residence, city of residence, residential address, yung postcode, educational level, marital status, at yung number of children. And then financial status, ayan, profession mo, have you had any overdue orders in the past month? Credit evaluation to ha. How long have you been working here? Maximum overdue days in the past month, monthly salary or income, total borrowing in the past months, at number of loans in the past months na naman. Kailangan yung sagutan yan. At emergency contact na naman mga ka-ins review ha. Tatlo lang naman daw yung hinahanap nito na personal references and then email address. Okay. So, syempre hindi pa rin nawawala yung mag-upload ulit tayo ng isang valid government ID. Picture-picture na naman dyan. And then, selfie-selfie na naman tayo. Pero di ba nakakaloka lang? Kasi napakarami yung mga nasubukan ko nga na loan app. Pagka-upload ko ng isang valid government ID at syempre mag-undergo ng facial verification, declined na auto-declined yung loan application ko. Mukhang hindi ba ka-approve yung mukhang to, di ba? Nakakaloka lang. Pero I think ang isa sa mga reason kung bakit puro rejected yung mga loan application ko ay dahil gumagamit ako ng isang cellphone at napakarami yung mga loan apps na naka-download sa cellphone ko, at na yun nga, halos maraming mga loan app na sinusubukan ko sa isang araw kaya na-decline yung loan application natin. At eto, face identification or facial verification nga. Ayan na naman tayo sa facial verification. And then, meron silang pinakita dito na pwedeng pagpipilian daw kung ano yung gusto mong utangan dito. Like, ImageNet Cash, Peso Switch, or Cash Flash. Dito sa ImageNet Cash, pwede daw akong umutang ng 700 to 30,000 na may 0.80% na interest. Peso Switch, same lang din. 700 to 30,000 at may 0.80% daw na interest. Then, Cash Flash, ganun pa rin 700 to 30,000 at 0.80% na interest. Pero ito mga ka-interview ha, pagka next ko ng part na to, aba, lumabas agad na 10,000 pesos daw yung first loan amount na ino-offer ng loan app na to sa akin. So, ImageNet, loan amount 10,000. Based on the amount you selected, we will provide you with the most suitable loan product. Pero ayan, bago natin pag-chikahan itong breakdown na nilagay ng loan app na ito, marami kasi akong mga experience or na-try na utangan na loan app na ganito na nilalagay nila or pinapakita nila na pwede akong umutang daw ng 10,000 pesos, mababa yung mga fees niya, yung charges, pero pagka-approve yung loan application, yung 10,000 pesos naging 1,000 pesos. Yung mahabang terms or payment terms na ino-offer nila ay naging 7 days lang pala. So, baka ganun din yung loan app na to ha. 10,000 pesos daw yung first loan amount ino-offer ng loan app na ito. At merong nakalagay nga na loan period days ay 120 days or halos 3 to 4 months nga na payment terms. So, kung dito tayo magbe-base, aba, parang okay siya utangan ha. Kasi
nag-o-offer ng 3 to 4 months na payment terms. Pero totoo kaya? At may nakalagay pa dito ha, amount received, 9,992. May interest nga lang daw ito na 320 and then service fee na 8 pesos. Date of application nga ay February 16, 2026 at meron silang nilagay na ang last due date ko daw ay sa June 16, 2026. Totoo na naman kayo ito mga ka-Instriview. Hindi kasi ako naniniwala na ganito talaga to kasi yun nga sa mga na-try ko before na ganitong loan, ganito din na parang okay siya utangan. 10,000 pesos yung loan amount, mababa lang yung ikakaltas na halos ipapadala ng buo yung pera kasi nakalagay dito ay 9,992. Ganun din sa mga na-experience ko before pero nung approve yung loan application ko, alam nyo ba, yung 10,000 naging 1,000 pesos lang. Kaya hindi ako naniniwala dito, no? And then, again pa man, tingnan natin itong repayment plan. So, may pinakita sila na repayment plan dito na ang first due date ko ay sa March 28, 2026 na kung saan magbabayad nga daw ako dito ng 3,653 and then next payment ko ay sa May 7, 2026, magbabayad nga daw ako ng 3,333 at ganun din sa June 16, 2026 na kung saan magbabayad na naman nga daw ako ng 3,333. Kung dito tayo magbe-base mga ka-Instriview sa repayment plan na pinakita nila, and then, yung loan terms nga na 120 days or 3 to 4 months. And then, amount received ay 9,992. Interest lang ay 320. Okay lang naman. Kung totoo talaga na 320 yung interest lang ng 10,000 pesos na utangin natin. Service fee nga ay 8 pesos. Kaya, ayun, sa 10,000 pesos, 8 pesos nga lang yung kinaltas. Then, ipapadala daw ng buo yung 9,992. And then, yun nga, itong repayment plan dito sa baba niya. So, kung dito nga tayo magbe-base, parang okay siya utangan kung ganito talaga. Pero, ayun nga, sabi ko sa inyo, may mga na-experience ako before na ganito din yung pinakita nila. Pero, pagka-submit ko ng loan application ko, after 5 minutes, approve yung loan application ko at yung 10,000 pesos naging 1,000 pesos. Yung terms or loan terms na 120 days, naging 7 days lang pala. Kaya hindi ako naniniwala na ganito talaga itong mga breakdown na pinakita ng loan app na ito. Kasi nga, yung loan application ko, declined na naman mga ka-Instriview. Kaya naloka nga ako kasi halos yung mga na-try ko na utangan yung araw ay puro declined. Ganun talaga siguro kasi nga gumagamit ako ng isang cellphone lang, then isang SIM card at maraming naka-download nga na iba't ibang mga loan app sa cellphone na to. Kaya yon yung isang reason na nakita ko na dahilan kung bakit puro decline yung mga nasusubukan ko. Pero, good thing naman is that yung ibang mga loan app na nakita natin ay talagang pinapakita naman nila yung tamang, yung mga charges niya, yung mga interest, yung mga terms, which is 7 days lang. Kaya, sana mapanood nyo nga yung mga previous vlog natin sa iba't ibang mga loan app na nagsisilabasan nga sa Google Play Store at sa App Store para makita nyo din yung mga yung mga charges nila, yung mga terms na offer nila at kung magkano talaga yung pwedeng mautang lalong-lalo kapag first time mo nga namang hiram sa iba't ibang mga loan app na yon. Okay? So yung loan app na ito, hindi nga ako naniniwala na ganito. Kasi sabi ko nga, yung mga na-try ko before, yung 10,000 naging 1,000 pesos lang. Yung 4 months naging 7 days lang. And parang tingin ko ganun pa rin yung loan app na ito. Kaya nga kung may mga experience kayo or kung may naka-experience na umutang sa loan app na ito, na-approvehan yung loan application, sana mga ka-interview i-comment nyo po yan sa comment section para mabasa ko. Halimbawa, na-approve yung loan application nyo, paano yung terms niya, magkano ba yung loan amount na in-offer sa'yo nung first time nyo nga na mag-try na umutang, yung mga charges niya or yung mga fees niya para mabasa ko at mabasa din yung mga iba na nagbabalak i-download yung loan app na to para diba bago pa sila ma-scam or ma-false scheme ng loan app nito ay may idea na sila. Okay, so ayan lang mga ka-interview, sana makatulong yung video na ito sa inyo. And ayan, hindi ko na naman nire-recommend pero syempre nasa sa inyo pa rin talaga yung desisyon kung utangan nyo pa rin ito kahit ganito nga or naipakita natin yung ating honest review. So ayan, thank you for watching and wala akong kinalaman sa anumang desisyon na gagawin niyo. See you sa aking next video. Bye!